Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong May 21. Leaders who make leaders. Joash na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Kings chapter 12. Sabi po ay, Joash repairs the temple. In the 7th year of Jehu, Joash became king, and he reigned in Jerusalem 40 years. His mother's name was Zibiah. She was from Beersheba. Joash did what was right in the eyes of the Lord. All the years, Jehoiada the priest instructed him. The high places, however, were not removed. The people continued to offer sacrifices and burn incense there. Sa verse na ito, makikita natin ang buhay ni Joash, isang hari na iniligtas at ginamit ng Diyos. Pero makita rin natin kung gaano kahalaga ang tamang influence at personal faithfulness. At dito natin makikita ang 3 teachings. Ang una ay, Joash was preserved from Satan's attempt to destroy the lineage of Jesus. Noong panahon na iyon, halos mapuksa na ang royal family line kung saan manggagaling ang promised Messiah. Pero iniligtas ng Diyos si Joash. Pinapakita nito na walang makakapigil sa plano ng Diyos kahit may evil plans ang tao o ng kaaway. Kaya pa ring protektahan ng Diyos ang kanyang purpose. Ganito rin sa buhay natin. Minsan hindi natin nakikita pero may mga pagkakataong pinaprotektahan tayo ng Diyos mula sa mga mula sa mga bagay na pwedeng sumira sa future natin. At ang purpose niya ay hindi madaling napipigilan. Ang second teaching, Joash walked with God during the days of Jehoiada the priest. Habang buhay si Jehoiada, naging maayos ang paglakad ni Joash sa Diyos. Dahil sa guidance at leadership ng priest, natuto siyang mamuhay ng tama. Ito ay paalala kung gaano kahalaga ang godly mentors at leaders sa buhay natin. May mga tao talagang ginamit ng Diyos para gabayan tayo, i-correct tayo at ilapit tayo sa Kanya. At minsan, ang strength natin ay lumalakas dahil may tamang influence sa paligid natin. At ang last teaching, Joash did not remain faithful to God after the death of Jehoiada. Pero nang nawala si Jehoiada, unti-unting lumayo si Joash sa Diyos. Pinapakita nito na hindi sapat na nakadepende tayo sa faith ng ibang tao. Darating ang panahon na kailangan maging personal ang relationship natin sa Diyos. Hindi pwedeng habang nandyan lang ang mentor, leader o magulang, saka lang tayo faithful. Ang tunay na maturity ay kapag nanatili tayong tapat kahit wala nang nagtutulak o nagre-remind sa atin. Yun lang po.